Hello, good morning everyone. So we will create another content for our uh, video on how to create a PHP CRUD functionality. So itutuloy lang po natin yung ginawa natin last time. Today gagawa tayo ng update. So tapos na natin on the previous video. Ito siya. So tapos na natin yung kung paano gumawa ng create saka read or to display. Ayan, ito is to add record. So today we will create naman yung edit tapos update. Ayan. So before we proceed to the process, I would advise everyone na sundan nyo muna tong unang video na ginawa natin dito. Na sa gayon, pag susundan nyo to, hindi kayo maguguluhan. Okay? So let me show yung previous na output natin. So ito yung read or display. And then ito yung form. Kunin mo na lang. Get ball. Ayan. So dito, yung first na ginawa natin, if we add a record, it will automatically display the record to the web page. So sample, yan. Sky. Ayan. So when we hit save, so it prompted us new record created successfully, and na-display na rin niya agad dito sa ating webpage. So ang gagawin natin, we will add a edit gaya nito. Yung nakikita nyo ngayon sa screen. Okay? So dito ko po siya sa read ilalagay nang sa gayon, alam natin na pag click natin yung edit, ito yung tinutukoy natin na record, no? So tanggalin ko siya para ulitin natin. So first dito, we need to add form. Mag-add tayo ng TD, of course. Yan, sa bottom section after ng date created. Add tayo ng TD. After ng TD, mag-add tayo ng form. Yan. So mas magandang gumamit ng form so that pag gumawa ka ng process, meron siyang data na pwedeng kunin agad. Pwede kang mag-add ng data agad. So dito, we just need to add an input text, isang text, at isang submit. Yeah. So lagyan natin to ng edit na value. Then lagyan natin sila ng value. Of course, lagyan din natin ng name. Let's say ang name niya is edit. Ayan. So dito, kung titignan natin yung tsura niya, ito na siya. As you can see, meron tayong text box at meron tayong button. So the idea is, kailangan nating i-display muna dito sa text box, yung text, yung value ng ID. So para gawin yun, kunin na lang natin yung isang, yung code dito, i-paste lang natin. And then, palitan mo lang ng ID. So that, meron na rin yung ID doon sa mismo text box. So that's the first step. Then, next, we need to hide this one para hindi makita. Ayan. Ayun. So, wala na siya. Okay. Ayan. Next. So, kailangan natin siyang dalhin sa isang web page ulit na kung saan pwede natin siyang i-edit. So dito, we just need to copy this page na lang para mabilis, no? So I will copy, create. Instead of create, we need edit, update. Ayan. Okay. So pag na-add na natin yung code
dun sa edit. Ito yun. So, palitan lang natin yung laman, of course. So, lagay lang natin dito edit teachers record. Ayan. Save natin. Tignan natin yung tsura. Pag na-edit na natin siya ng edit teachers, syempre dun sa may read, dapat dito siya pupunta. So, lagyan natin edit update.php. Ayan. So, pag click siya mamaya dito, yung click yung button na to na edit, pupunta lang siya dito. Okay? So, run natin. Tignan natin kung may pagbabago. Let's go back. Yan. Refresh natin. So, when we hit edit, ayun. So, nasa loob na siya ng edit teachers. So, the next goal here is to display yung record sa text box kapag click niya yung edit. Okay? So, iayusin natin para makita ng maayos yung code. Ayan. So, again, pag click yung button na edit dito mamaya, pupunta lang siya dito. So, ang gagawin lang natin, saluhin lang natin yon. So, after nitong code na to, mag-add tayo ng isa pang code. If iset post, then edit now, for example. Okay? Edit now yung pangalan yung linagay ko. So, dapat yung button, yung submit button mo, yung name din niya, kaparehas niya. Ayan. Okay? Then, open close parenthesis. Ayan. So, ang lalagyan natin dito, kailangan natin ng query na select asterisk from teacher's record where ID is equal to this ID. Ayan. So, saan ko kukunin yung ID? Right? Yung ID is galing dapat dito sa naka-hidden. Kasi nandun yung ID niya eh. Okay? Kung nakikita nyo siya ngayon. Ayan, nandun siya. So, ito yung ID. Kailangan mo lang ilagyan ng pangalan nang sa gayon, masalo mo siya pag pumunta siya dito sa edit update natin. So, lagyan natin lang siya ng name na row ID. Ganyan. RID na lang for short. So, ang gagawin lang natin, pag click na siya, pupunta siya dito. So, para makuha mo yung ID, lagyan mo ng double quote. Sa loob ng single quote kanina, double quote muna. Dalawang period, $underscore post. Then, lagay natin RID. Okay, so ganito ang magiging itsura niya. Ayan. So, next step, para gumana yan, lagay na lang natin sa for each. Parang nagdi-display lang tayo ng data. So, connection, query, tapos variable q as data. Ayan. Okay. So, test muna natin. Mag-display lang muna tayo ng sample data kung nakukuha nga. Echo, tapos ID. Yan. Para makita natin kung nakukuha nga niya yung ID or yung data. Or, let's say, yung name. Last name, for example. Okay, test natin. Back natin. Reload. Click natin yung first record na edit. Ayun, so nakukuha niya yung last name. Ayan, so nandun na yung data. The next thing we need to do is to display all the data sa loob ng text box. So how to do that? So first off, ikakat ko muna to. Ayan, para ma-separate yung PHP. Ayan. So, kinat ko lang siya para ma-separate yung PHP script. Kasi ang gusto ko, ilalagay ko yung form. Yan, yung buong form. Sa loob nitong iset. Dun sa loob ng for each statement. Ayan. So, hindi siya magluloop kahit nasa loob siya ng for each. Kasi alam naman natin na isang record lang yon. So, that's fine, I think. Ayan.
So, the next thing we need to do, pag nasa loob na siya ng for each statement, mapansin nyo, nasa loob na siya ng for each. Ayan. Is maglalagay lang tayo ng value. Value. Tapos yung ginawa ko kanina. Echo, $data. Then, MID, of course. Kaya yan. So, ito lang ilalagay natin. Lalagyan lang natin ng value. So, we just need to copy this one. Paste. Then, palitan mo ulit yung field name na gusto mong tawagin. So, kung first name yan, nilagay natin first name. Yung nasa loob ng database table, fields. Ito ang tinutukoy natin. Yung field name, MID, first name, middle name, last name, and position. So, copy-paste ulit. Middle name, paste ulit, last name, and then pos, kasi pos lang yung nakalagay, no, position pala. Ayan. So dito pwede na nating makita kung babalik na tayo. Ayan, so nasa loob na yung data ng form, nasa loob na ng data yung form, nasa loob na ng form yung data. Okay, so balik tayo, try natin. Okay, nakukuha niya. Ayan, so nakukuha niya, no? So ayusin lang natin, instead of save now, update now. Instead of create, update. Okay. So next, since meron na tayong gumagana na yung sa form, so pag nilagay na natin yung napalitan na natin yung value, yung name, meron na tayong code dito kasi kinopy-paste lang natin siya. So i-update lang natin, palitan lang natin. So update kasi update yung pangalan ng button. Nandun, no? So pinuntan ko ng update. Gawin mo lang siyang update. So, instead na insert, kasi hindi na tayo mag-insert, it should be update na. So, palitan natin yung comment. Gawin natin siyang, ito yung SQL query to update record coming from form or table. Ayan. So, it should be update teachers record. Ito yung table. Set, tapos yung fields. So, MID equals, comma, first name, yung mga field names ito, ulit, yan, middle name, comma, last name, comma, tapos position equals, comma, wala na pala, last na yun, where ID equals, yan. So, ganyan ang itsura niya. Tapos muna natin yan. Ayan, medyo mahaba. So, i-update natin yung table na ang laman, yung mga fields, tapos yung bagong data. Okay, so anong ilalagay natin dyan? So, madali lang. Scroll down natin, hanapin nyo lang yung mga name. O, yan yung ilalagay natin doon. Yung mga FID, FN, LN. Ayan po ang ilalagay doon. So, paano? Ganito lang siya. Double quote, $sign post, and then temp ID. Ayan. So, yan lang. Kapapain na natin to. I-paste ulit natin. Then, palitan natin. FN. Kasi FN yung name nung text box. Okay? MN, tapos sorry, LN, tapos pos. Yan, kasi pos yung pangalan ng position. Ito siya. Okay. So, ang kulang na lang is yung ID, kung kanino siya, kung kanino yung ID na i-update na record. So, ang ginagawa natin is kailangan lang natin mag-add ulit ng isang input
Nagaya nito, copy natin yan, na ang data niya is yung mismong ID. Ayan. So, kung babalik tayo dito, makikita natin na mayroon siyang ID na ilalabas because of this one. Okay? So, i-hide lang natin to, hidden, kasi hindi natin kailangang ipakita kay user yan. Para yun pa rin yung basis natin na i-update niya. So, gawin lang natin siyang RID yung name. And then, yung ID dito, underscore post, then RID. So, i-test natin. Let's go back to our browser. Back natin. Refresh. So, click natin yung edit. Ayan. So, palitan muna natin. 1, 1, 1, 1, 1. Okay. So, click natin yung update now. Employee ID daw, invalid. Ayan. So, hindi pa napalitan eh. So, tignan natin kung nag-update siya, right? Back natin. Reload. Ayan. So, meron na siyang 1111. Okay? So, ayusin lang natin. So, instead na new record created, gawin natin siyang record updated successfully. And then, redirect natin siya pabalik dun sa view or sa read after magawa yung process. So, meta, ito yung pinakamabilis na proseso lang, pang mabilisan. Content, redirect natin siya in 2 seconds, tapos ang URL is kay read.php. So, babalik lang siya dito kay read. Ganun lang kasimple yung logic niya. Okay? So, test natin. Let's click edit. Tanggalin natin to. Tanggalin natin yung mga 1. Okay, record updated successfully. Okay. So, try natin yung sa baba. Gawin natin siyang 1141. Gawin natin siyang college dean. Okay. Ayun. So, it's working na. So, ganun lang yung edit process kung gagawa ka lang ng simple CRUD functionality na update sa isang web page. Okay? So, that would be all. Gagawin ko yung delete sa ibang video. I hope makatulong sa klase. So, goodbye class. Goodbye guys pala.